Smuggle, 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 smuggle. Marso 23, taon 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at sa Facebook na tumatalakay sa problema ng illegal tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita at isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, Ka-Anton Israel. At para sa ating headlines, VNPs or Vaporized Nicotine Products, epektibong smoking cessation tool. Internal study ng DOH, ayaw namang isa publiko. Isang pulis na naman ang nasangkot sa smuggled Josie operations. Dakip sa isang intel operation sa Zamboanga del Norte noong Marso 16. Demystifying nicotine, separating fact from fiction. Nicotine killer or just misunderstood? We've heard the warnings, but what's the truth? Scientific studies show nicotine itself is not a carcinogen. It's the tar and chemicals in cigarettes that are harmful. Nicotine is addictive, but its dependency level varies based on how it's consumed: smoking, vaping, patches, or even coffee. Surprisingly, nicotine may improve focus and memory, but the risks of smoking outweigh the rewards. Should we fear nicotine or understand it better? The real danger lies in how it's consumed. Stick around as we break down the science, the myths, and the business behind nicotine. Subscribe for more. Tumanggap po ng isang intel report ang Rated X galing kay alias Ghost Signal 007. Ayon sa kanya, nagsagawa ng isang internal study ang DOH at kanila pong ikinumpara ang paggamit ng iba't ibang smoking cessation tools. Siyempre, nandyan yung nicotine gums, nandyan din yung nicotine patches, at siyempre paggamit po ng vaporized nicotine products. At ito po ang naging resulta. 22% ang sinasabi lang effective itong nicotine gums, yung chewables. 28% naman ang nagsasabing effective ang nicotine patches. Pero ang nangunguna o ang leading method sa lahat ay yung paggamit po ng vaporized nicotine products tulad po ng vapes at ng IQOS. Kaya pala, galit na galit ang mga tumutuligsa sa vape, tumutuligsa sa nicotine. Galit na galit sila sa vape dahil yung pala ang resulta ng kanilang internal studies. Subalit, ayaw naman nilang ipalabas dahil yun na nga, ayaw nila dun eh. Naku po, last week, Chief of Police ang sangkot. Ngayon, isang patrolman na taga Zamboanga del Sur bumiyahe papuntang Zamboanga del Norte para magbenta ng smuggled cigarettes. Na-entrap po ito eh. Dahil po sa isang operation na sinagawa rin po ng PNP, nahuli po si Patrolman Cheng Le. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Cheng Le na nasa kote dyan po sa Rizal, Zamboanga del Norte. Ito'y nakadestino sa Gipo, Zamboanga del Sur. So bumiyahe pa ho. May dala-dala ho siyang rims.
ng Champion Cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 229,200 pesos. Kaya ayan, may mugshot tuloy ang isa pong pulis na nagbebenta ng smuggled cigarette. Siguro, ito yung mga kumpiskadong sigarilyo. Hindi nila ni-report. Mamaya meron tayong babalita. Hindi pa lumalabas yung report na nahuling shabu at smuggled cigarettes. Abangan nyo po yan. Sa Sultan Naga de Maporo, 6.8 milyong halaga ng smuggled cigarettes, katumbas ng 170 master cases ang nadiskubre ng Foot Patrol ng PNP sa lugar. Iniwan lamang po yung 170 master cases sa kalsada, malapit po sa baybayin ng Barangay Piraka, Sultan Naga de Maporo noong Marso 16. Yan ang nauuso ngayon. Nahuhuli, nakukumpiska ang mga bulto-bultong master cases ng smuggled cigarettes, pero ang may dala, ang nag-iwan, ang may-ari, wala. Noong Marso 17, ganap na alas 11 ng umaga, si alias Tuwing, nagmamaneho, dala ang kanyang Suzuki minivan na transformer type, naku mag-araw ito, napadaan ho siya sa isang checkpoint na itinilaga ng Regional Highway Patrol Unit number 11. Pinapara ho siya. Pinahinto. Bakit? Heavily tinted ho yung kanyang mini transformer Kung hindi siguro tinted, nakita lang siyang gano'n Baka pinalagpas siya dahil hindi naman siya mukhang suspicious looking individual. Sa sobrang ingat, kumbaga may iniiwasan, heavily tinted yung sasakyan, pinapara ho talaga dahil pati yung windshield covered ho ng tint. Nung pinabuksan ho yung bintana, hinanapan siyang lisensya. Wala ho siyang naipakita ng lisensya. At ang nakita sa halip ay yung master cases na kanyang dala. Umaabot po ng 1 million pesos ang tinatayang halaga ng Bruce cigarettes. Naku, ano kayang lasa nitong Bruce cigarettes? Mapapa-Bruce Lee ka kaya? Mapapa-Kung Po? Kung kanina heavily tinted, ito walang tint. Na isang Mitsubishi Adventure na dala ng isang mama na taga Zamboanga City. Pumasok ho siya sa boundary ng Zamboanga Sibugay. Talamak din po dyan sa Zamboanga Sibugay talaga. Dahil may COMELEC checkpoint, routine inspection ho ang ginawa. Alas 11:55 ng gabi. Nung makitang may mga daladalang rims ng sigarilyo, syempre, hindi na po ito pinakawalan ng ating mga pulis. 200 rims ng New Berlin red cigarettes ang nakumpiska sa mamang may dala ng Mitsubishi Adventure. At syempre, dinala agad dito sa himpilan ng pulis para panagutan ang pagdadala ng smuggled cigarettes. Yan tuloy ang napala ng mamang nakasakay sa Mitsubishi Adventure. Noong Marso 19, sinipag po ang ating mga pulis. Rumonda po sila sa public market ng Barangay Poblasyon, Datu Paglas, Maguindanao del Sur. Wala pong pumiglas. Mga tindero, tindera, hindi na po binanggit kung may nahuli sila. Sinabi lamang po dito na nakakumpiska po sila ng 50 New Far red cigarettes at 50 Fort White cigarettes. Isa pong malaking accomplishment para sa isang maliit na police unit dyan po sa Maguindanao del Sur. Ito namang si alias Makoy ng Pangasinan. Huli sa isang entrapment operation. Paano siya natukoy? Siyempre, hayag na hayag. Hindi po nakalagpas yan sa radar ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Pangasinan.
Dahil itong si McCoy, noong Marso 20 ay nagtangka pong makipagkita dun sa kanyang kausap na bibili ng kanyang panindang smuggled o fake cigarettes. Ayun, hindi po nakalusot. Dinakip po agad. Itong si alias McCoy, makikita po sa mga snapshots dito, abay, napakarami ng kanyang bit-bit na master cases ng sigarilyo. Isa pong matibay na ebidensya at maaari pong abutin ng ilang taong pagkakakulong si alias McCoy. Tandaan po natin, kung walang selyo, delikado. Noong Marso 20, hindi na po nakatawid ng Cotabato ang isang Isuzu truck na galing Maguindanao del Norte. Dahil po sa isang intel report, naging alerto po ang ating mga pulis at nakita ang truck na ito bumabagtas sa Kayaga, Kabakan, Cotabato. Kaya hindi na po nag-atubili ang mga pulis, sinundan po nila at nakita. Tumigil, uminto at meron pong dumating na isang Nissan Navara pick-up truck. Ina-anticipate po ng pulis na magkakarga, maglilipat ng stocks galing dun sa truck papunta dun sa Nissan Navara, pero hindi na po nangyari yon. Instead, sumakay po yung truck driver doon sa Nissan Navara at kumaripas na po sila ng takbo. Kaya naiwan ho yung Isuzu truck nang madiskubre ng mga pulis. Nakita merong lamang 202 master cases doon po sa Isuzu truck na tinatayang nagkakalaga close to 8 million pesos. Nakalagay po sa report, 7.9 million pesos. Congratulations po. Makikita po sa video, Capiz Maritime Police Station, nakahuli po ang Maritime Police ng ilang master cases ng sigarilyo galing po sa isang mangangalakal. Hindi ko na po ito ipapatugtog. Akin na lang pong i-interpret dahil ito'y sinalita sa wikang Ilonggo. Ang video na ito ay galing po kay Rolly Delfin dahil kumpiskado sa Rojas City ang ilang master cases ng illegal na sigarilyo. Ayon po kay Captain Sichon, ang nahuli nilang individual ay hindi naman daw po talaga veterano, baguhan pagdating po sa pangangalakal ng smuggled cigarettes. Itong nahuli nila ay nirecruit. Ito pang essence ng istorya na ito. Nirecruit lamang ng isa pong mas malaking at mangangalakal ng smuggled cigarettes. At sinabihan, ikaw na in charge dyan sa lugar na yan dahil walang rumorota. Yung mga malilit na barangay, mga liblib na bayan, yun po ang mga pinupuntahan nila. Tugma po doon sa aking nakausap ng ahente ng sigarilyo na isang malaking kumpanya, 3 weeks ago nang sabihin niya, sa Capiz, meron. Sa kabuuan ng Capiz Province, meron. Pero hindi po yung mga lugar na kung saan ay madaling mapuntahan. Yung mga barangay po ito, yung mga bayan na mahirap puntahan, doon po namumugad ang mga nagbebenta ng smuggled cigarettes. At yan po ang sinabi ni Captain Sichon. Ito pong nag-recruit ay isa pong Muslim. Nasa kapatiran nating Muslim. Presumably, dahil may network sila ng mga smugglers dyan po sa Kamindanawan. Kaya yan, nakita ko sa larawan yung nahuling baguhang mangangalakal ng smuggled cigarettes nakabase po sa Rojas City, Capiz. At ang intensyon nito ay kanya po itong ipamamahagi sa mga liblib na barangay. Ito atin naman pong dakuan yung nahuling mga container vans. Tulad ng nauuso, walang nahuhuling tao. Walang sumasagot. Tinawag na ho yung broker, pero hindi ho sumipot. Tinawag din ho yung consignee. Hindi rin sumipot. Kaya ayun, binuksan. At tumambad. Mga vapes, nakakalaga ng 53 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang vape.
Nag-post nga po ako dun sa Facebook page ng NCUP. Sabi ko may nakakakilala ba kayo kung sino may-ari? Kasi hindi ako manunood masyado ngayon ng mga video. Hindi rin ako nanonood ng TV. Kaya mayroon pong may rumispondi po. Sinabi si Mr. So and so daw po ang may-ari dahil kitang-kita naman. Oh, Chillax. Chillax ang brand. So, ayan. Sumusunod yata siya sa yapak ng kanyang idol at kaya nakaranas din ng ganitong sirkumstansya itong ating kaibigan na namamahagi ho nung brand na yan. Napakasakit ho yan. 53 million ba naman kaso nga, hindi nga kayo nagbayad ng buwis. Kaya laging tatandaan, kung walang selyo, peligroso.